Ngayong araw, formal na magko-convene ang Senado bilang impeachment court para sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte. 11 mambabatas mula sa Kamara ang tatayong House prosecutors na maglalatag ng mga reklamo at ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Upang talakayin ang mga susunod na hakbang sa proseso, makakapanayam natin Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel. Magandang umaga po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Ay, magandang umaga, Cheryl, at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Kung ngayong formal nang magko-convene nga po itong Senado bilang impeachment court, ano yung mga pinaka-critical na inaasahan yung mangyayari sa unang araw ng proseso? Well, dapat inaasahan namin na makatanggap kami ng imbitasyon para kami tanggapin ng Senado, pero as of now, wala pa rin kaming natatanggap na imbitasyon. Kaya pag-uusapan namin ngayong alas 10 ng umaga kung kami ay dudulog na lamang sa Senado at magsasubmit kami ng aming formal entry of appearance. So, technically, dapat po ganoon ang proseso. May imbitasyon muna sa inyo ang magiging impeachment court. Yun ang nakalagay eh. Tatanggapin kami ng Senado. So, hindi naman kami po pwedeng tanggapin ng walang formal na imbitasyon. So, kaya nga mamayang alas 10, pag-uusapan namin kung ano yung dapat namin gawin dahil wala kami natatanggap na formal invitation pa. Baka na-delay po Although ng kaunti, narinig Kong. although narinig namin sa isang panayam ni bagong halal na Senate President Alan Peter Cayetano na it is up to us kung pupunta kami o hindi. Ito nga po, matapos ang naging tensyon po sa Senado noong mga nakaraang araw, posibleng naapektuhan yung tiwala po ng publiko sa impartiality ng impeachment court. Sa tingin niyo, Kong, paano dapat ito pangasiwaan upang manatili yung tiwala ng bayan dito sa proseso? Alam mo, Cheryl, kasi pag-convene nila, manunumpa sila eh. At sa kanilang panunumpa, nakalagay doon that they will exercise political neutrality or impartiality. So, dapat ako naman naniniwala sa ating mga kagalang-galang na senador na sana din po nila ang kanilang oath of office bilang senator judges. Pero napakalaking bagay po talaga yung media at yung taong bayan sa pagsusubaybay po nitong impeachment proceeding. Handa ba ang House Prosecution Panel sakaling questionin ng depensa itong constitutionality o legality po ng mga hakbang sa impeachment process? Isa rin po yan sa mga pinaghahandaan namin, yung mga legal obstacle na kakaharapin namin, yung mga possible na mga legal steps na gagawin po ng depensa. May pangamba ang ilan na baka maantala daw po kung yung proseso dahil nga sa mga petisyon sa Supreme Court o mga political development sa Senado. Sa tingin niyo po, posible ba itong makaapekto kung Chua sa momentum ng impeachment trial? Tama po kayo dyan, Cheryl, dahil siyempre ina-expect natin na magtutuloy-tuloy ito at sinabi rin naman ni Senate President na yung fourth read ay agad-agad niyang i-convene. So tayo naman, wala naman tayong dahilan para hindi siya paniwalaan. So bigyan natin siya ng benefit of the doubt. But in any event, kami lahat ng mga eventuality pinaghahandaan din namin at ina-anticipate namin. Sinabi ng legal team ni Vice President Sara Duterte na nakahanda siyang dumalo sa mga mahahalagang pagdinig ng impeachment court. Gaano kahalaga sa panig po ninyo yung direktang partisipasyon ng Vice Presidente sa susunod na pagdinig, sa mga susunod na pagdinig po? Well, maganda yon para at least maipaliwanag niya yung mga aligasyon sa kanya dahil kung makikita po ninyo na yung buong proceeding po namin sa Committee on Justice ay hindi po nila inatenan siya o nung kanyang abogado. Kaya kung siya ay dadalo dito ay malaking bagay yun para sa kanya para maipaliwanag niya yung mga bagay. At kami naman sa parte naman namin siya ay ma-cross-examine. Sa tingin niyo po ay talaga po siyang haharap? Yan ang aabangan natin lahat. Sa lahat po ng mga isyong nakapaloob sa Articles of Impeachment, alin ang sa tingin po ninyong pinakamabigat na paratang na dapat tutukan ng publiko? Lahat naman talaga mabigat Pero siguro ang isa sa mga interesado ang publiko
ay yung ill-gotten wealth ng ating Vice Presidente. Kaya dahil dito, marami ang, maski ako, nagulat din ako, no, nung nagbotohan sa Kongreso, 257, maski ako nagulat dahil hindi namin inaasahan na gano'n ang magiging bilang. Kaya ako tingin ko, sa publiko, yun din ang kanilang mga inaabangan kung paano ito maipapaliwanag. Marami pong salamat, Manila 3rd District Representative Joel Chua. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.